Pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maubusan ka, katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals?
Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Andun na po tayo. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong miling, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay.
the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown, walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan? Okay, ayan, no? Magandang hapon. Magandang hapon. Wala pala tayo audio sa salita, no? I'll see you. Ayan, magandang hapon. At ngayon po ay araw ng linggo. Meron ba tayong gripo? Meron. May gripo tayo. Kanina pa ako salita, wala pala akong audio, no? At ngayon nga po ay araw ng linggo, ika-19 ng buwan ng Mayo, taong 2024, no? At naku, napakabilis ng araw. At mamaya lang bukas makalawa, abay Hunyo na, no? Ganun pong kabilis, no? Ang panahon ng araw. Pero mga kaibigan, sa inyo po ang programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. At syempre po ako pa rin ang inyong magiging kasama, magiging kakosa, kuya, ate, mga bunso at Prince of Eagles, Kuya Rosel Lopez. At syempre yung ating mga ka-gunners ng One Gun Pilipinas, magandang hapon po sa inyo at welcome sa programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. Aba, syempre, unang nakita sa aking monitor yung aking kabatchmate, no? Ang tinaguriang, si Peter Parker, Spider-Man ng Megadike, dyan po sa Dampalit, Malabon. Palakpakan mo nga, Mr. J. Ayan, palakpakan mo. At syempre, kasama natin sa technical side, ang ating katropa, ang ating sidekick, si Mr. J. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Mr. J. Kamusta ba ang araw ng linggo mo? Kaninang umaga? Baka mamaya, may date ka kanina. Kaya, yan, nanonood sa atin yun. At syempre, si Ate Marlene, no, Magpok, ng Barangay Bayan-Bayanan, dyan sa Malabon. Magandang hapon sa iyo, Ate Arlene Magpok. Yan po, staff
ng Barangay Bayan-Bayana, no? Siya po yung staff ni Barangay Chairman Ringo Felix. At siyempre, aming kapitan kay Barangay Chairman Ringo Felix, get well soon. Ayan. Alam nyo, to si kapitan medyo dumadaan ngayon sa gamutan, no? Sa medication. Kaya mo yan, Kap. Actually, maganda aura mo ngayon Ayan. Okay, at siyempre, yun ating mga katropa, yung ating mga kuya ate sa ating grupo na Central Luzon Region 45 Media Riders Eagles Club sa pangunguna po ng aming governor. Walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili. Abay, palakpakan mo, Mr. J. Governor natin yan. Ayan. Ayun, sabi sa akin ng aking batchmate, thank you, Peter Parker talaga. Siyempre, di ba? Ang gumanap talaga namang Spider-Man, kundi si Peter Parker, no? Pero ikaw, si Kite Acero, Kite Acero ng Mega Dike diyan sa Dampalit, Malabon. Ayan, aking ka-batchmate. Ayun, sabi niya, good PM mate, pa-shout out naman dyan, musta, may good classmate at sa mga batch 85, sorry, di ako naka-attend. Alam mo, mate, kung ikaw dumating at sinuot mo yung costume ng Spider-Man, malamang mag-viral ka. Malamang dumuging ka doon sa compound ng Arellano University sa Elisa Esguera. Sana dumating ka. Ikaw talaga, mate, masyado ka kasing maraming schedule, maraming kang appointment. Sana binigyan mo ng pansin yun. No, yung ating reunion, minsan lang yun Hindi ka pa pumunta. Ikaw talaga, Anyway, okay lang talagang gano'n. Meron pa naman susunod na reunion. Malay mo, sa susunod na taon, di ba, makatin ka na. Pero ako, suggestion ko, suot mo yung iyong costume. Para pagdating mo ron, siguradong, pagkakaguluhan ka at dudumugin, Okay ba yan, Bats? Yan po si, pero ang totoong pangalan nito, sabihin ko ba totoong pangalan mo, mate? Para malaman ng ating mga kababayan kung sino si Kite Acero, ng Mega Dike ng Malabon, ng Dampalit, Malabon. Sabihin ko ba totoo ang pangalan mo? Sabihin mo lang, mag-chat ka dyan kung gusto mo sabihin ko totoo mong pangalan, yung real name. No? Para naman malaman nila, naka-batchmate ka namin. Ng batch 85 ng Elisa Esguera High School. No? Kaklase po namin yan. Alam niyo, nung kaklase ko ito si Spider-Man, yan baby. Hinahatid do yan, laging may towel sa likod, tas laging may baong sandwich. Laging may baon yan, hindi nawawala ng baong sandwich yan. Mahal naman ng kanyang parents na yan. Siyempre, natural naman yun. Lahat naman tayo, mahal tayo ng ating mga magulang, di ba? Ano, mate, sabihin ko yung totoo mong pangalan para naman malaman ng mga taga-Dampalit, Mega Dike, Malabon na kung sino si Kite Acero. Hindi ka nagsasalita sabihin ko na. Ang totoo pong pangalan nito si Kite Acero o itong tinagura Spider-Man ng Mega Dike dyan sa Dampalit, Malabon ay Artemio Acero. Yan po ang totoo niyang pangalan. Tama ba? Artemio Acero. Yan po kanyang talagang pangalan. Hindi ko makakalimutan yan. Lagi ko nakakakwentuhan, lagi kong kausap niya sa room namin noon Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at syempre ngayon po itutungay natin sa inyo, no? Kung sa mga agila sa bagong milenyo ay itutungay natin yung ginawang programa ng National Press Club. Suot talaga Artemio Acero. Talaga naman, di ba? Suot talaga. Hindi ka tagal mo hindi natalong kita kung babanggitin natin Wala namang problema kung ayaw mo. Okay lang yun. At least malaman na lang kung sino si Spider-Man ng Mega Dike dyan sa Dampalit, Malabon. No, wala iba kundi siya. Ladies and gentlemen, the Spider-Man of Mega Dike, Dampalit, Malabon, Artemio Acero. Palakpakan natin. Yan. Saan ka pa? Kabatchmate ko si Spider-Man, yung pinagkakaguluhan sa Mega Dike dyan sa Dampalit, Malabon. Gusto ko nga minsan magpunta dyan, yung tiyempong nahandyan ka, gusto kong i-picture kita. Kasama na siyempre yung Mega Dike, no? Siyempre, interviewin kita, bakit napili mo dyan maglagay sa Mega Dike, o pupuntahan mo lang ang Mega Dike, umiikot ka pa rin sa ibang lugar sa Malabon para mag-deliver o magtinda ng iyong calamansi juice. Oy, take note mga katropa natin dyan sa Mega Dike, lagi kayong pakilikin yung Mega Dike, yung calamansi juice, no? Ni Spider-Man kasi yun healthy.
no? Hindi ho masama kahit bumili kayo ng bumili dahil yun no, ay calamansi juice. Ayan. Di mo talaga ako makakalimutan, isa ka sa ng bully. Oy, loko. Pati ko, pagbibintang mo pa ng bully, hindi kita binubuli. Damot mo nga nun eh. May pinagbabaong ka na sandwich ng parents mo, hindi ka namimigay eh. Ha? Tapos nakikipag-usap ka sa akin, kain ka ng kain, hindi ka namimigay ng sandwich mo. Damot mo nga eh. So, binuli ko raw siya. Sige nga, sabi mo kung kailan kita binuli nun. Anong natatanda mong binuli? Loko kay Spider-Man ha. Baka papuntahin ko dyan si Batman tsaka si Superman. Ha? Nang magkaharap-harap kayo dyan sa Megadai. Ikaw talaga ha. Okay, so mga kaibigan, yan po aking kabatchmate, no? Si Artemio Acero. Yan. Oo. Loko yun. Binubuli ko raw siya. Isa raw ko siya ng bully. Loko mo. Never kitang binuli. Damot ka nga eh. May baong ka sandwich, hindi ka namimigay. Ikaw lang kumakain. Wala siya pang palaman ng peanut butter kung di ko nagkakamali. Okay, nako, saan tayo mapunta? At bukod nga po doon sa usapan sa balay, na kung saan po dito ang pag-uusapan po mamaya yung tungkol sa mga procedure ng batas, justice procedure, kung paano, di ba? So at bukod dyan, syempre alamin din natin sa DOST Pag-asa, ang lagay ng ating panahon sa pag-uulat ng isa nating katropa dong weather specialist. Walang iba po kundi si Veronica Torres, no? Para malaman natin yung lagay ng ating panahon. So mga kaibigan, narito po. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 19, 2024 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang bahagi ng Batanes at Babuyan Islands dulot yan ng shear line. Samantala, dito naman sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandali ang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na sa hapon at gabi dulot yan ng easterly. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At parang sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, dulot nga po yan ng shear line. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila, ay ngayong araw ay magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron tayong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng easterlies at ng mga local thunderstorms. Kaya kapag po tayo lalabas, wag po natin kalilimutan yung pananggalang natin dito sa mga biglaang pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 34 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maging dito rin sa bahagi ng Palawan ngayong araw ay meron din tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot pa rin ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas po ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa bahagi ng Cebu ay mula 28 to 33 degrees Celsius, samantala sa Davao naman ay 26 to 34 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malaya makapalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, bukas yan ng Lunes hanggang sa Miyerkules, ang malaking bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila, Baguio City at Legazpi City ay patuloy pa rin pong makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Bahagyang mainit pa rin po yung panahon na mararanasan natin sa tanghali, ngunit mataas na po yung tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa hapon at gabi, lalong-lalo na po yan dito sa may area ng Northern Luzon. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 25. Sa Legazpi City naman ay 27 to 34 degrees Celsius.
Samantala sa bahagi naman ng Visayas, ang malaking bahagi po ng Visayas ay makaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron pa rin tayong mga isolated na mga pag-ulan dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 27 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo City ay 26 to 34 at sa Tacloban City naman ay 26 to 33 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Mindanao, in the next 3 days, kapartikular na din po yan dito sa may Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City ay makakaranas lamang po tayo ng mga isolated na mga pagulan dulot ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, ito pong mga pagulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pagulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 26 to 33 at sa Zamboanga City naman ay 25 to 35 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:27 ng umaga at lulubog mamayang 6:18 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat sa iyo, katropang Grace Castañeda. At nagatid sa atin po yung ulat panahon na yan sa oras na alas 5:15 po ng hapon, Philippine Standard Time. At siyempre tuloy-tuloy tayo, kayo po yung nanonood pa rin dito po sa programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. Ayan, ano? Ayan ang pang katropa natin si Grace Castañeda. Bueno mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Sabi ng aking kabats na si Spider-Man ng Mega Dike dyan sa Dampalit, Malabon, ang sakit daw ng tiyan niya doon. Bakit sumasakit? Bakit? Uminom ka ng kalamansi juice mo para mawala sakit. Ha? Ko talaga, Temyong. Temyong na lang itatawag ko sa'yo. Ha? Pag nandun tayo sa Mega Dike, tawagin kita Spider-Man. Ha? Baka tawag ko pa nga sa kayo doon, Peter Parker ng Mega Dike, Dampalit, Malabon. Yun. Kaya mo siya, magkukus din ang landas natin doon, ha? Kahit asero, ha? Pagka ako'y nagawi doon, at tiyempo kung nandun ka araw ng linggo, no? Para ma-interview kita, ma-feature kita, pati yung mga kainan doon, no? Pati yung juice mo, importante yung tinda mong juice, no? At baka malay mo, magkaroon ako ng okasyon, sa halip na mag-soft drinks, mga juice na lang painom ko, adi sa'yo na ako kukuha. Basta ibibigay mo lang ng bagsak presyo, ha? Para makuha lang kita. Baka mamaya patutubuan mo pa ako ng malaki. Baka na saputan mo ko, baka daling ko dyan si Aquaman, si Superman, tsaka si Batman, ha? Para, na pagtulungan kanila. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at huwag na natin patagalin, no? Dito si Artemio Acero, sumasakit na tiyan. Huwag na natin patagalin at itunghay na natin yung pong ginawang media forum, hindi forum, actually programa ng National Press Club of the Philippines, ang usapan sa balay, at meron silang bisita ron na isang justices ng Appellate Court o Court of Appeals, no? Malaman natin yung mga tamang proseso ng batas, yung mga justice procedure. At syempre pinangunahan po ito nila Ate Mads Dominguez at Direktor na Dennis Napule. Nandito po. Panoorin niyo po para kahit paano meron tayong malaman, matutunan sa tamang proseso ng legalidad ukol sa batas. Narito. Palatuntunan maghahatid sa inyo ng mahahalagang impormasyon. Usapan sa balay. Sapat na kaalaman, kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bayan. Usapan sa balay. Ating samahan ang mga host na sina Dennis Napule at Madeline Dominguez. Usapan sa balay. News and current affairs. Palatuntunan maghahatid sa inyo ng mahahalagang impormasyon. Usapan sa balay. Sapat na kaalaman, kapaki-pakinabang at kinakailangan ng bayan. Usapan sa balay. Ating samahan ang mga host na sina Dennis Napule at Madeline Dominguez. Magandang hapon po sa ating mga kapatid at sa ating mga online viewers.
At nandito naman po tayo sa panibagong episode ng National Press Club of the Philippines. Ito po, si Dennis Napule. At Madeline Dominguez. Samahan niyo po kami sa panibagong episode ng Usapan sa Balay. Good afternoon, kapatid. Director Dennis naku. Napule. Congratulations sa atin, Director Matt Dominguez. Direct, thank you. naiilang ako, di na prop ang tawag ko sa'yo, direct na eh. Pero just the same. Pero mas naiilang ako doon sa napapagitnaan. Oo Ano nga. yun? Nasa gitnaan Napagitnaan natin. Napapagitnaan natin kasi tayo director lang. Oo. Eto. Eto Pinagpipitagan sa larangan ng hustisya. Honorable Associate Justice ng Court of Appeals. Si Ayan po. Justice Justice Alfredo Ampuan. Sir, bati Yan, mo good na po kayo sa mga afternoon po. viewers natin. Oo, bati po kayo, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga waray-waray, maupay na kulop sa iyong atanan. Sa mga taga Bicol, maray na hapon sa Endong Gabos. Sa mga taga Cebu, maayong hapon sa iyong tanan. Yung sa amin namang isla, sabi ko nga, I was born in an island in between Samar and Sorsogon, Kapol Island, Kapol Northern Samar. Iba yung aming salita po doon. Ang aming salita ay Abaknon. At ang magandang hapon ay mahalap kuwap si Kaam Dimuan. Ako, kailangan matuto pala ako sa very, very, ano po kami, proud at saka We are very honored po. to have no? you. Kasi napaka-busy ni Justice. Oo, at nayakag po natin dito sa ating programa sa Usapan sa Balay. Anyway, sa ating mga online viewers, bago tayo magsimula at bago natin na mapaguntahan, no? Naku, napakaganda ng mga topics, no, at saka impormasyong isi-share sa atin ni Justice Ampuan, kapatid, no? Actually, kagabi pa lang, kapatid, ang daming mga nag-aaral ng batas at saka yung mga ibang lawyers sabi niya, ay, anong topic niyo bukas? Sabi ko gano'n, mga basic lang, criminal justice in the Philippines. Oo. Kaya nga sa ating mga online viewers, no, please manood po kayo, tuloy-tuloy ang panonood, i-share nyo, mag-like po kayo, at siyempre mag-comment din po kayo kung sakaling meron po kayong mga tanong, at mababasa po natin, mamamonitor ni Justice Ampuan dito po sa ating social media account, no? And like nyo lang po at i-share ang National Press Club of the Philippines sa Facebook page at doon po sa YouTube channel, no, na NPC on Air. Yan. Oo. Ay, kumusta naman po, Justice? At medyo hindi ba kayo hina po at nag-stairs, no? Mga ano po, within a few weeks magiging maayos na yung ating pag-akyat at makukumpuni na ang ating elevator. Actually, when I was judge in the RTC of Manila, sa 5th floor kami na hindi ako sumakay ng elevator. Lagi akong naka-stairs. Para na exercise kasi din to, nag-maintain ako ng ng 8,000 steps a day. Paano? 8,000 steps? So, yeah, 8,000 steps. Talaga? Wow! So, yun ang pinaka-exercise nyo, no? Nagba-basketball din ako every Friday. Okay. Ang mga kalaro ko ay mga public attorney dyan sa YMCA sa Manila. Okay po. Wow. So, parang parang yun ang pinaka-warm up niya bago siya mag-basketball. Hindi, karamihan naman ng mga judges, justice, ang mga sports nila ganyan eh. Golf pa? Hindi ako nag-golf. Wala akong pera pang golf eh. Basketball lang ako. Pero may naman po, di ba? Meron pa, bukod dun sa golf, kung meron pang ibang mga, halimbawa, lawn tennis. Kayo nagla-lawn tennis pa kayo? Hindi, table tennis. Table tennis. Kaya lang yung table tennis ko, actually, natutunan ko lang yun nung altar boy ako sa kumbento. Grabe. Ano po, ako choir lang. Ikaw, kapatid, nasa church. Hindi, ako choir lang ako. Choir ka rin. Altar boy kami. Ay, kaya pala. ang aking mga kapatid, altar boy, at saka yung sa kampana po, sa kampana.
Hello po sa mga kababayan ko sa Mabitak, Laguna at sa Our Lady of Candelaria Parish Church. Ayan, So no? kapatid, gaya nga ng sinabi ko, magiging topic natin sa araw na to, pahapiyaw natin i-discuss. Very basic lang to, yung criminal justice system sa bansa. Ano ba itong criminal justice system sa bansa? Actually, kinabibilangan ito ng tinatawag nating 5 pillars. Okay. Yung community, yung law enforcement, prosecution, court, at yung correction. So, yun, yung 5 pillars na yun, kailangan silang magkakatuwang dahil very important yun na hindi magiging successful ang sistema ng criminal justice sa Pilipinas kung community lang ang magtatrabaho, kung law enforcer lang, kung mga prosecution lang. So, kailangan, actually kahit ano namang program sa gobyerno o sa ordinaryong programa sa Lions o sa Rotary, kailangan natin ng coordination. So, itong 5 pillars, nagko-coordinate din sila. So, ang magdi-discuss niyan, tutulungan natin at tutulungan tayo ni Justice. At yung ating mga online viewers, kung may mga question po kayo, yung mga lawyer na nakamonitor, alam nyo na rin to, pero meron tayong, hindi porkit alam na natin yung mga basic, meron pa rin tayong hindi alam. At lalo na yung From ating time mga to time, marami lalo na tayong- yung ating masa, no? Kasi baka yung ibang mga kapatid natin, kababayan, ang alam lang yung 4Ps. Ito, parang 5Ps din talaga, no? Di ba? 4Ps, iba naman yun, Ito, 5 pillars. Ayan po ako. 5 pillars. Hindi po to 5Ps, ha? 5 pillars. Ayan. Sige, kapatid, ikaw na. Gaya nga na sinabi ko, yung 5 pillars, may community, kung gustong i-elaborate ni Justice, kung ano yun. Community, mga ordinaryong tao, mamamayan, they play an important role sa criminal justice. In what way? Siyempre, sila yung nagre-report ng mga untoward incident na nangyayari sa kapaligiran natin. So, kailangan natin yung coordination. Uy, parang sa amin, sa safety and health, ako po ay professional safety consultant. Tapos po, para sa amin may hazard observation. Na kapag meron kang nakikita kamalian or something na, may mga unsafe act, mga ganun, ay kailangan i-report. Yun yung pinapano namin sa mga kumpanya. Hindi pa tayo nag-start. Hindi, kaya nga dapat sa community, ganun talaga eh. Kaya lang, paano kung halimbawa, tumatahimik dahil may coercion, dahil merong pananakot, may ganun eh, di ba? Lalo na yung mga sa power. Justice, ano gusto mong idagdag? Na-mention ko na po yung 5 pillars. Kung gusto mong palawigin pa or i-enhance yung kaalaman ng mga ordinaryong mamayan, kung ano yung role ng bawat isa. Yes, ano yung Before siguro ipaliwanag ni Justice, i-update nyo naman kami, tsaka yung mga viewers natin, ano na ba yung present status ng criminal justice sa Pilipinas? Tama po. I-discuss muna po natin kung ano yung 5 pillars ng ating criminal justice system. Siguro, hindi ko lang alam kung ano yung status ngayon, pero ito, ang unang pillar kasi dyan ay yung tinatawag nating law enforcement. Ang law enforcement ay yun yung nagpapatupad ng ating mga batas. Ngayon, kung hindi maganda ang performance ng law enforcement, sigurado hindi mo makakamit ang tunay na hustisya. Kasi ang law enforcement ang mag-enforce ng ating mga batas at sila yung magpa-file ng kaso sa ating second pillar. Ang second pillar natin ay ang prosecution. Ngayon, pag nag-file ng kaso ang law enforcement sa prosecution, ang prosecution ay mag-i-evaluate ng mga affidavit ng arresting officer at saka affidavit ng mga witnesses. And then pag na-evaluate na ng ng prosecutor, pwede niyang sabihin na may probable cause or walang probable cause. Pag may probable cause, ipa-file niya ito sa courts. Ito na yung courts ngayon ang ating third pillar. Okay. Pag wala namang probable cause, i-outright dismissal ng fiscal yun, ng public prosecutor. Okay. Ngayon, pagdating sa third pillar, ngayon, maghihiring.
pursuant to the due process clause of the Constitution. So lahat yan pakikinggan. At doon sa hearing ay magkaroon ng mga testigo. At yung mga testigo ay sigurado na yun yung fifth pillar, the community pillar. Okay. Kaya yung sinasabi ni Mads kanina, hindi po pwede na tatayo lang yung isa. Dapat itong 5 pillars na ito ay tumayo lahat at mag-coordinate. Oo. Parang may synergy o may dynamic siya, gano'n? Yeah, may At collective? Collective. Okay. Tapos, pagka napatunayan na yung taong ang kinulong ay nagkasala dahil sa mga testigo, ito ay ngayon hawakan na ng 4th pillar na ang tawag dyan ay ang correction. Yeah. So yung correction natin ay yun yung ang purpose noon ay para ma-correct yung tao, para ma-rehabilitate. Para pag na-rehabilitate siya, babalik siya sa ating sosyedad, sa community, para magiging productive. So yun yung workings ngayon ng 5 pillars of the criminal justice system. Then kung titingnan mo, itong itong criminal justice na to ay walang kwenta kung hindi maganda ang performance ng ating law enforcement. Yeah. Ito nga yung justice yung minsan sinasabi, hindi naman ito patungkol sa enforcement lang, no. Pero madalas yung ating mga kababayan kahit sa Facebook, pag meron sila nakikitang parang hindi pantay, no, na pagtingin, no, ng enforcer o kaya ng kung sino mang nasa ng otoridad, no, sa ating mga ilan sa mga citizen no, na involved, sinasabi nilang may butas daw ang batas. Ano masasabi niyo doon? Yan ang problema. Kaya nga, dapat well-trained talaga ang ating mga law enforcement. Kasi ako, ang rason kung bakit ako naging abogado ay experience sarili. When I was in the high school, nag-high school ako dyan sa Philippine College of Criminology High School Department. Ngayon, may summer vacation after my 3rd year high school, nagbabakasyon kami sa Olongapo. Yung kaibigan ko, binisita namin ang isang naming kababayan at siyempre, pagdating namin doon, nagkape kami. Tapos pagkatapos magkape, siyempre, umalis na kami. Nung naglalakad kami, may nadaanan kaming nag-aaway. No? Nag-aaway sila. Tapos wala naman kami, hindi namin pinapansin, tuloy-tuloy ang aming lakad. Tapos nung pakanan na kami, paliko, pakanan, nagtakbuhan na may daladalang mga kutsilyo, panaksak yung involved doon sa away. Ngayon, hinahabol pala ng pulis. Pagdating sa kanto ng pulis, kami ang nakita doon sa kantong yun. Kami ang hinuli. Suspect kayo. Kami ang hinuli kami. Tadyak dito, tadyak doon. Tapos sinakay kami sa yung mobile, So hindi na nila nakita yung yung dalawa rin kami, yung totoong nanaksak. Ngayon, ang problema, hindi na lang kami sa City Hall. City Hall. Tapos na kami, ang tawag na, pina-fingerprint. Tapos buti na lang yung mayor noon, dumaan, tapos nagsisigaw ako. Sabi ko, hindi po kami ang gumawa ng krimen na yon kasi ako po, junior police ako ng Manila. May junior police pa noon ng Philippine College of Criminology High School Department. Tapos sabi ng mayor, tingnan mo nga kung anong sinisigaw ng batang yon. Tinignan ng police. Ang sabi ko, hindi po kami ang sumaksak kasi naglalakad lang kami, galing kami sa kaibigan namin na nagkape. Napadaan lang. Tapos sabi nung isa, ay, tamang-tama sabi niya, buhay yung sinaksak. Puntahan natin. Puntahan natin. Maganda yun. Di pinuntahan namin sa hospital. Ngayon sabi nung pulis, ito ba yung sumaksak sa iyo, yung dalawa? Sinabi naman hindi. So nirelease kami. Ang problema no, paano kung namatay yun? No. Tapos, remember, yung ating kapulisan ay mayroong presumption of regularity in the performance of their function. Kung sabihin ng pulis sa korte yun na kami yung sumaksak, paano na? Between salita ako at salita ng mga pulis, salita ng mga pulis ang
Pakikinggan. Pakikinggan. Ilalagay yun sa statement nila, no? Nag-isip statement na kami yun. Oo, kaya witness pala sila, no? Witness pala sa... Tama ba? Witness sila sa court, right? Tapos sabi ng aking kaibigan, yung kasama ko, kailangan pare, maging abogado tayo. Para, So doon kayo nagkaroon ng ano? kaya kaming dalawa, ewan ko Doon na po yung ambisyon. ewan ko sa kaibigan kung naging abogado ba. Pero ako, siyempre, nagtuloy, naging abogado. Kaya sabi ko, pero in the meanwhile, kahit na abogado ako, hindi ko rin alam kung paano dipinsahan yung, kung paano kung namatay yung testigo. At may presumption of regularity yung nanghuli. At walang ibang nakakita. Yes. Ano Baka hindi tayo nakita ngayon. So now, ang lusot mo lang doon, kung magaling yung abogado mo, mag-cross-examine. At mapapalabas niya yung... So may lusot pa rin kung sakali mo nangyari yan. Pero dapat train ang abogado mo sa cross-examination para ma-establish kung ano talaga yung katotohanan. Pag-examine niya doon sa nag-accuse, no? At saka, nakadepende rin sa mga testigo yun. Kasi yun na nga yung 5 pillars ng criminal justice, kailangan din ng community. Kasi galing doon yung sa kanila ang tunay na mga testimonya na wala silang interest, di ba? So pag nag-testify sila, most likely ay yun na yung tama, yun na yung talagang nangyari. Opo. Justice, ito po may tatanong po ako, no, kapatid, no. Pwede niyo po itong hindi sagutin, ha. Pero baka lang po meron kayong idea. Naniniwala po ba kayo na dito sa ating bansa ay meron ng nakulong na later on wala palang kasalanan? Pero na siya ng 15 years, 20 years, nag-spend siya sa... Marami yan kasi sabi ko nga sa mga estudyante ko, pag sumagot kayo sa klase, huwag kayong kabahan o kaya huwag kayong mag-alinlangan na mali kayo. Kasi sabi ko, kahit mga abogado na, nagkakamali pa. Kahit sabi ko, maski mga piskal, sabi ko, pwede rin magkamali kung may probable cause o wala. Kaya nga, mayroong petition for review sa Department of Justice. Ngayon, kung sa huwis naman, pwede rin magkamali ang huwis. Kaya nga, from the Metropolitan Trial Court, may Regional Trial Court na re-reviewin yung tama bang ginawa nung nasa babang hukuman. Ngayon, pagkatapos mag-determine din ng mag-evaluate yung Regional Trial Court, pwede rin iakyat sa Court of Appeals para makita kung tama o mali. Tapos pagdating ng Court of Appeals, yan, pwede rin reviewin ng Supreme Court. Ngayon, kung na-convict ka dito sa lower court, matagal-tagal minsan hanggang Supreme Court. Pagdating ng Supreme Court na pawalang sala ka, nagtatagal ka doon sa kulong. Pwede mabot ng isang dekada or more. Pero ngayon, pero sa ngayon, hindi na dapat ngayon. Kasi may speedy trial. Kasi katulad nung nangyari sa Visconde Massacre, no? At yung naakusahan na si Hubert Webb. Tapos pagdating ng Supreme Court na kasi may ebidensya doon na talagang nandun sa US at hindi magsisinungaling yung sa visa at saka dun sa plane ticket at saka yung tatak. Tsaka parang nag-retract yung original testigo. Dito sa atin. Yung kay Webb. Pero anong ginagawa ng justice system naman? Meron bang yun? Parang di ba para sa US o sa UK, may kinocompensate nila yung mga nakulong na walang kasalanan? Mukhang may compensation naman yun. Okay. Paano compensation? Hindi ko alam kung ano nila. Pero ang iba naman, masaya na rin na nakalaya hindi na naghahabol. Pero di ba, kumbaga, sa Korea, may compensation, malaking compensation sa Korea. I'm talking about South Korea. Dito meron din kapatid. Meron din? Okay. So kasi di ba, kumbaga naubos yung yung buhay mo Yung buhay mo na yun no? For 10 years or 15 years or more than that, no? Na nawalan ka ng nawalan ka ng papel sa bilang isang citizen kasi di ba, nakakulong ka. Kaya kailangan talaga palakasin ang law enforcement. Kasi law enforcement ang nag-initiate ng kaso sa korte.
At kailangan talaga may mga law enforcer tayo na talagang honest. Hindi yung halimbawa sabi nila umaaresto lang dahil may quota. Oh, pero hindi, kaya nga maganda po na merong umaaresto na talagang may ginawang kasalanan. pero maganda po na merong mga organisasyon o tumutulong sa gobyerno na nag-aadvokasya ng ganito kung wala lang ho kayo sa baka pwede na kayo baka may plano po kayo in the future para maraming matutunan ng ating mga kabayan at hindi lang mga kabayan, lahat ng mga organisasyon na o kaya yung mga enforcer at yung mga nasa gobyerno matuto sila na dapat talaga yung doon tayo magbase sa kung ano yung nakasulat, di ba? Ano yung nasa batas. At yun ang ipa-implement natin. Hindi lang yung hindi yung minsan binabago mo dahil ako ito, halimbawa, ako si Dennis Napule, ako may power, ako masusunod. Pero sa 1 to 10, wala naman yung iniutos niya. Kaya siguro may pinaplano kami by next month, baka magkaroon ng programa na Batas at Biblia. Kasi ang tanging pagsunod lamang sa Batas at Biblia, ang ating tanging pag-asa para sa maunlad na lipunan at saka orderly society, di ba? Ngayon, kasi related masyado ang batas at saka sa Biblia. Kasi doon sa Biblia nakalagay, thou shall not lie. So kung hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nakapagpakulong ng tao ng walang kasalanan. Kasi alam mo na may ginawa siyang kasalanan, kaya ka nag-testify. Ang problema, kung hindi ka sumusunod sa Biblia, nag-testify ka na lang dahil marunong ka magsalita, at tinuro mo na lang kung sino-sino dyan, ay mapukulong yung tao na walang kasalanan. So dapat kaakibat ng batas ang Biblia. Kaakibat ng batas ang Ten Commandments. Anyway, yung Ten Commandments na para sa akin parang ano na nga lang yan ngayon 2 commandments Bakit? It's represented actually by the cross. Cross, vertical portion at saka horizontal portion. Yung vertical portion ng cross ay yung direktang relasyon natin sa Diyos. Itong horizontal portion naman ay relasyon natin sa ating kapwa. Hindi maganda ang ating relasyon sa Diyos kung hindi maganda ang relasyon sa ating kapwa. Ngayon, kaya sinabi ko dalawa na lang kasi ang isa ay love God above all else, above all things, di ba? Ito naman, pwede mong sabihin love thy neighbor. Kasi if you love your neighbor, you will not commit adultery, di ba? You will not kill. Yeah, you will not testify falsely against thy neighbor. Alagaan mo pa. Alagaan mo. Kasi yan, di ba? So kaya pwedeng i-simplify sa dalawa na lang Na hindi na. Kaya lang yung ibang kababayan natin napasobran yung interpretasyon sa live thy neighbor. Kasi nag-abroad yung asawa ng neighbor. Nagbibiro lang po. Justice na bibiro lang po. Ayan. Pero teka, itong plano nyo, yung programa nyo, sinasabi ninyo, paano nyo nasimulan nyo na ba? O? Hindi pa. Pinaplano pa lang. Sisimulan pa lang. At saka good news. Baka magpaplano rin tayo dito. With all due respect, Justice. Dahil in-announce niya yung ganon, pangungunahan ko na kay Justice Kaya siya rito is, ita-tie up natin. Ako na nagsalita, kinumit na ita-tie up natin siya sa mga legal services na ipagkakaloob natin sa ibang member. Kaya sa mga nakikinig pong members namin, hindi lang po bumisita at guest namin si Justice dito. Tinignan ako, kinumit na tutulong po siya sa pamunuan ng National Press Club, kay Ma'am Lydia, at saka kay incoming President Boying Abasola. Kasi para po sa kaalaman ng mga viewers natin tsaka ni Justice, wala pa po kaming legal services before. Na-direct, direct na ganyan. Pero hindi tayo nawawalan ng po kami ni Ma'am Lydia on our own part. Ano lang kapatid hindi naman tayo nawawalan ng mga abogado. Kaso nga lang, siyempre, yung direct na pagtawag, andyan na. Mga personal na yung ginagawa namin assistant. Na hindi naman kailangang i-announce. Pero marami na rin mga members natin ang natulungan ni Ma'am Lydia at natulungan ko personal. Pero hindi lang siguro, yun lang po ba, yung usaping legal lang po ang maibibigay nyo o meron pa bang ibang mga plano or programa, project?
Bukod doon. Yun ang pag-uusapan natin mamaya. Sa harap ni Pangulong Boy. Kaya sabi ko nga kanina na nung tinanong ako kung bakit mayroon laging armed conflict at ano ba dapat ang solusyon. Ang sabi ko lang, simple lang ang sagot. Sabi ko, lahat lang ng tao sumunod sa batas. Yeah. Kaso nga lang ang problema, kung lahat ng tao ay susunod sa batas, paano ng mga abogado? Hindi, pero meron pa rin ano yun. Meron pa rin, para sa akin na justice, no? Kung mamarapati niyo po, direct. Sa akin, meron tayong tinatawag na risk level. Yung low risk, medium risk, high risk. At least, kung ang lahat, para sa akin, ang lahat ng mga tao sumusunod sa batas, magkaroon man ng panganib o magkaroon ng event, no? Na unwanted, nando ka lang sa law. Meron kaya pa rin na abogado. Pero sabi ko, malakas akong magsalita ng ganito na baka darating ang panahon na hindi na masyadong kailangan ng mga abogado. Kasi po, ano rin ako, licensed agricultural and biosystems engineer. Wow! So hindi rin lang akong pwedeng tumulong lang sa batas, pwede pa tayo sa development. Lalo na sa panahon ngayon na puro na lang tayong importation, baka pwede natin i-develop ang ating sariling mga kakayahan para magkaroon tayo ng sariling production sa palay, production sa pagkain, production sa isda. Justice, hindi ka lang para huwes, ha? Isa ka rin palang scientist. Yes, kasi... kapatid. Kasi actually, thesis na lang ang kulang ko dati. Naging scholar din ako ng National Science Technology Authority. Okay. Na ngayon ay DOST. Sa Master of Science in Teaching Physics. Okay. Tama po ba ngayon, DOST? DOST na ngayon. Okay. Actually, nung pagpasok ko sa UP Insight, UP Institute of Science and Technology, kinumusta kaming lahat at pinasalita. Ang una kong sinabi doon sa classroom, sabi ko, walang kwenta ang ating mga siyentipiko na bakit? Na nauna sa atin. Kasi sabi ko, imbes na sila ay mag-imbento ng mga invention para sa preservation of the human race, ang kanilang iniimbento pamuksa, katulad ng mga atomic bomb, katulad ng mga hydrogen bomb. Bakit hindi mag-imbento para protektahan mamamayan ng tao? Dapat yun ang gamit ng mga preservatives. Mga preservatives, Invento yung preservatives. Ay, naku. Kaya yung mga kaklase ko noon, ang tawag sa akin, andito si Minister. Kasi yun ang sinabi ko sa kanila. Dapat, parang, alam mo yung, nag-isip yung mga scientists. Pero may mga scientists din na gusto nila ma-preserve ang human race at isa na kayo to, no? So, kasi, tinan mo kapatid, no? Ngayon, usong-uso na, remediation. Di ba, Justice, no? Usong-uso na yung, dahil nga, yung global warming, hindi na ito tinatawag na global warming. Ito ay global boiling. Yeah, grabe. According to, doon sa mga siyentipiko, no? At saka ng United Nations. Global boiling na ang tawag. At ang nangyayari dahil nga tumataas umiinit, no? At dapat ma-maintain natin sa 1.5 degrees centigrade yung talagang increase niya at hindi na dapat yung madagdagan kasi baka balang araw hindi lang yung sa extreme temperature talagang magkakaroon na ng ang tawag doon yung iba fenomeno, no? Magkakaroon ng pagbabago sa ating mundo. Baka balang araw parang yung Saudi Arabia kung yung climate doon, yun ang climate natin dito. Tama. Maski ngayon na-feel naman natin. Yes. Grabe ang init. Alam niyo ba, Justice, pag nandoon ka sa Saudi Arabia, no? Ito, mga panahon na ito, no? Kapatid, direct mads, ha? Paglabas mo pa lang, yung pagbukas pa ng pinto, papawisan ka na kagad. Tapos, yung sobrang init niya, alam mo yung lutuan ng shawarma, akala mo nasa harap mo yun. So, sobrang init. Pero hindi ka nasusunog, hindi na magpasok. Kaya lang nararamdaman mo rin yung init. At hindi ka nangingitim doon sa, sabi lang, mag-ano ka sa so, talagang sweating. Pero nakasurvive yung mga tao. Ang problema sa atin, paano tayo mag-a-adapt sa ganong Buti sa Taguig, nagkaroon na ng aircon. Nakita niyo ba yun? Yung sa Taguig. Tama ba? BGC, no? May aircon sa, Sa labas? Oo, sa waiting shed.
Ganon? Opo. Nasa public na, may aircon siya. Bubuga. Tapos yung lahat ng mga nagbabantay doon sa bus, waiting station, nalalambigan. Anyway. Kaya dapat nila pagtuunan ng ating mga siyentipiko kung bakit, kung anong dapat gawin para ito ay masulbar. Opo. Yung ganun, para ma-preserve naman ang ating, ang ating mga pagkatao, ma-preserve ang ating, diba? Alam nyo, kalagayan. maganda rin nga yung justice. Kapag nag-start sa ating kapatid, yung mga scientists, ang mangyayari yung sinasabi nating patronize your own, di ba? Yung buy your own product, yun ang mangyayari dito. Kasi tayo na mag-create mga Filipino scientists na yung dapat nga ma-push pa na at although ginagawa naman ng DOST, nakagawa na ng DOST yung kanilang mandato. Kaya lang siyempre kailangan pa rin ng suporta kasi baka mamaya nakapag-train sila ng mga scientists na Pilipino, pupunta naman sa ibang bansa. Di ba? So, okay yun. Mapapakinabangan nila dahil para sa pamilya nila. Kaya lang, sana yung talent nila kung nandito na lang at na-well compensate sila, yun ang isa sa mga maharap. Kapatid, maputol kita. May nagtatanong dito, ano daw yung kahalagahan? Kasi kanina dinidiscuss natin yung 5 pillars. May nagtatanong dito, bakit daw kailangan malaman ng ordinaryong mamamayan yung kahalagahan na itong connection ng 5 pillars? Kung hindi naman ako nag-aaral ng law, wala naman daw siyang ordinaryong citizen lang siya. Ang tanong galing kay Joy ng Cebu City. Ay, ako ba sasagot? Ako. Ay dapat malaman kasi nga para malaman natin ang workings, ang 'di ba, kung paano tayo makapagkamit ng katarungan. 'Di ba? Kasi kung hindi natin alam 'yon, blanco ang ating isipan, hindi natin alam kung paano tayo mag-participate para magkaroon tayo ng sosyedad na peaceful, 'di ba? Progresibo. Kasi nga, tayong lahat ay may kanya-kanyang role sa sosyedad. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin alam yung mga bagay-bagay na yan. Kasi nakasaad din sa ating mga batas, particularly yung Article 3 ng Civil Code. Nakasaad doon na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya kailangan siguro maturuan ang mga tao ng ano ba ang batas. Kasi ang ating sistema ngayon, pagka may batas na ginawa ang Kongreso, ito ay magiging epektibo pagka tapos na ito ay mapublished. At ang published na yon ay yun yung assumption na nabasa ng lahat ang batas na yan. Kaya kung hindi mo sinunod na batas na yan, hindi ka pwede makapagsabi, hindi ko po alam ang batas. Kasi ignorance of the law excuses no one. So kailangan talaga malaman natin ang mga pangyayari at ang batas natin para makatulong tayo sa kasaganaan at katahimikan ng ating bayan. Kasama ba doon sa programa ninyo na yung pinaplano niyo, yung pag-disseminate ng mga information? Yeah, kasama po yan. Kasama na. Yan ang gustong-gusto kong... Pero paano nyo disseminate? Meron ba kayong training, seminar, symposium? Siguro mga symposium o kaya mismo pwede nating mismong dalhin ang sa mga tao. Okay. Pwede nating dalhin sa community. Siguro mayroon lang tayong organizer doon at mag-organize. At gustong matuto ng mga natin. So, halimbawa, konstitusyon, di ba? Yeah, para maintindihan. O kaya family code, no? Civil code. Pwede yan. Pwede mag-request ng community at ako naman, ang iniisip ko ay lahat yun ay free. Free legal clinic, kumbaga. Opo. Para lang... Pero may gastos pa rin kayo kasi pag umatay sila. Kaya sabihin na, sige ate kami dyan. Alam mo naman yung ate mong ilan sa mga kabayan. Sige, mag-effort kami pero meron bang pagkain dyan? Ang problema nga niyan, yung ibang gustong matuto ng batas, nagtutuition Pero ito, libre na. Wala nang kailangan tuition. Makinig lang. Walang tuition. Tama. Makinig lang at magtanong kung ano yung hindi naintindihan. Direct man, saan ang bagay? If I may add sa sinabi ni Justice, sa tanong ni Joy, bilang karagdagan, Miss Joy, ang kahalagahan kasi nung pag-connect tsaka pag-aaral ng 5 pillars is
para kahit di ka nag-aaral ng abogasiya, as an ordinary citizen, aware ka. Oo. Pagka sinampahan ka, hindi yung magtatanong ka, maghahanap ako ng abogado, saan ko ba isasampa to? Yung mga basic, alam mo kung saan ka At pupunta. saka may mga may kababayan din tayo na natakot na sinampahan ng kaso. Alam mo ba, alam niyo wala siyang kasalanan. Pero dahil sinampahan siya ng kaso, parang feeling niya, convicted na siya di ba? So at least, sinampahan mo ang kaso, sige, meron akong justice sa ampuan, di ba? na poprotekta sa akin, di ba? Kaya basic sa lahat yun, pag sinampa ng kaso, huwag na kagad-agad matakot. Kasi nga, ang ating konstitusyon nakasaad doon na mayroon tayong lahat, di ba? Constitutional right sa due process. Oo. So, yun nga, nakasaad yun sa Article 1 ng ating, Article 3, Section 1 ng ating konstitusyon, yung Bill of Rights. Sabi nila, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, hindi ka pwedeng makulong, hindi pwedeng ang property na mayroon ka, or ang employment mo ay property right yan, ha? Hindi yan, Okay. hindi yan pwedeng kunin sa'yo kung walang due process. Okay. So hindi ba basta-basta siya pwede tanggalin? Hindi. Dapat may due process lagi. Ang due process, may hearing, at binibigyan ka ng pagkakataon para sagutin kung ano yung akusasyon laban sa'yo. Hindi pwede sabihin ng employer na hindi kita type, tatanggalin kita, pangit ka. Hindi pwede yun. Okay. Magbabayad ang employer doon. Magbabayad ng Compensation. ng compensation. Hindi lang yun, pwede kayo reinstate. At kung hindi pwedeng reinstatement dahil away-away lang ang mangyayari, babalik ka. ganun lang din, Mayroon ng mayroong back pay, back wages. Okay, wow. So dapat talaga, maraming hindi nakakaalam kapatid ng batas sa totoo lang. Kaya nga sabi ko, hindi mo kailangang mag-aral, magbasa ka lang, makinig ka lang sa mga ganyan. Yung mga basic, malaking tulong yan. Basic lang, basic. At saka hindi lang yun sa batas, sa mga rules of the road, hindi alam kung anong overspeeding Ewan ko ba, siguro alam ang overspeeding, pero tuloy-tuloy na ini-ignore. Ignorance of the law, excuses no one. Di ba? Halimbawa, overspeeding. Maraming hindi nakakalam. Halimbawa, sample sa transportation. Alam mo ba kapatid, na kapag ikaw ay nasa busy street, hindi ka pwede mag 60 km per hour. Ang alam nila dyan sa Commonwealth, 60. Di ba? Maximum. Alam nila dyan sa EDSA, maximum 60. Pero pag nandito, hindi ka pwede mag 60. Dapat nasa 40 ka lang, nasa 20 ka lang. Lalo na kung dadaan ka sa school, Justice, dadaan ka sa ospital, madadaanan mo ay simbahan o kaya mosque, o basta bahay ng dalanginan. Maraming hindi nakakaalam yan. Pero ang dami nag-overspeeding. Ang batas kasi sa simple lang ng kahulugan ng batas, ito ay mga alituntunin, set of rules, mga alituntunin na ginawa ng ating Kongreso, legislative branch of government, na ito ay mandatory. Dapat sundin lang lahat. Bakit dapat sundin ng lahat? Dahil itong batas na ito ay para sa kapakanan ng lahat. Mandatory and for the good of all. Pero tama ba? Halimbawa, may isang politiko na nagsabi, sumunod kayo, ako ang batas. Tama ba? Ay, hindi yun. Hindi pwede. Nobody's above the law. Maski siya politiko, maski siya presidente, hindi siya mas Hindi, siya ba ang boss? Meron kanina bago tayo programa, sinasabi mong boss Sino ba talaga ang boss? Ang boss natin ay ang mamamayan. Kasi nakasaad po sa ating konstitusyon niya, particularly sa Declaration of Policies and Principles. Article Article 2, Section 1. We are a democratic and a republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authorities emanates from them. So, ibig sabihin po, ng authority ng mga nasa gobyerno, elected man o kaya appointed, ay galing sa tao. So, tayo ang nagbibigay ng otoridad sa kanila para gawin nila ang kanilang kanya-kanyang trabaho, ang kanilang mandato. So, tayo dapat ang boss, hindi sila. Kasi sila ay considered as public servants. Kaya may punto rin. Yun ang kababayan natin sasabi, dapat yung gawin yan kasi kami nagpapasweldo sa inyo. Yes, tama yun. Kasi nabubuhay kami nila sa gobyerno, nabubuhay ang mga elected public official dahil sa taxes ng mamamayan. Kaya sa totoo lang, ang ating konstitusyon, kung ipatupad lang ng maigi, ang pinakamagandang konstitusyon sa buong mundo. Alam mo kung bakit?
Kasi yun ngayon nakasaad. Itong 1987 Yeah, Constitution. nakasaad doon na ang otoridad ng mga nasa gobyerno ay galing sa tao. Whereas in different places, ang otoridad ay galing sa King. gobyerno, hindi sa tao. Oo, nasa king. Usual, Okay lang yun, monarchy. okay lang yun kung galing sa gobyerno if the government is for the people, by the people, and with the people. Yes. Eh sa atin, mismong diretso sa tao eh. Hindi diretso sa gobyerno. Oo. Kaya mas, Oo, totoo yan. mas Kasi diba yung matindi sa ang monarchy otoridad yan, ng- di ba? Mm. Galing sa gobyerno. Hindi, maski sa mga parliament, authority emanates from the government. Yeah. Tayo, authority emanates from the people. Mm. Galing sa tao ang otoridad ng lahat ng nasa gobyerno, elected man or appointed. Mm. Kaya dapat maintindihan ng tao yan na tayo ang boss. Yes. Pero siyempre, ang mga boss, dapat alam nila kung anong batas. Dapat. Tama ba? Again, Yun sa ating mga kababayan. kasi again, balik ka, ignorance of the Yes, law. apply din yun sa boss. Oo. Ignorance of the law, excuses no one. Apply that sa lahat. That's for all. Yes, kaya dapat tayo makinig kay Justice Ampua, no? Kailan niyo ba ilo-launch yung programa niyo na yan? Yung sa batas at Nakakano na, medyo. Baka second week, pwede na natin pag-usapan yan. Yan. Ng June, ha? Oo, ng June. Pero paretirado ka ng May. Ayan. May 30. Oo. May 31. Nakailang years ka rin Sa judiciary? Judiciary. Actually, naging judge ako ng Metropolitan Trial Court in 2005. Okay. So hanggang ngayon, 2005, 19 siguro. 19 yan. But, 19. but I was a public prosecutor of Manila for 5 years Oh, before I became a judge. 24 na. And before that, I was also a public attorney of Pasay. Naga City. Okay. But before that, I was a volunteer lawyer of the Volunteer Against Crime and Corruption. Ano yun? Iba yan sa BACC ba? Yun na yung BACC. Ayun na yun, yung BACC. So, Dati, kasama niyo sila Sir Evangelista. Sila evangelista. Kasi that is Pero mga volunteer lang si kami. Sir Jimenez. Ayun na mayapa na. Sumalangit ko. Parang nandito lagi yun, di ba? Before, no? BACC. And then, tama ba? Kung si Mr. Dinyo din, no? Si Yusek Dino. Sumalangit ko. Wala na rin sila. Si Yusek. So iba pa yung grupo ni Sir Carlo Batalla. Iba ba yun? Sila. Pero ganun din halos. Similar din dun sa advocacy. Kasi ang origin ng Volunteer Against Crime and Corruption ay yung Crusade Against Violence. Yeah. Ang Crusade Against Violence naman was organized by Visconde. Tapos Holtman. Yeah. Tapos Maguan. Kaya doon mag-uwan. And yun, kay Rolito Gulo. Relito. And then kay sino ba to? Rolito Gulo. And then Lenny Villa. Yes, yung Victim sa of, ising. sa ising. Tsaka yung kay Sanchez po, ang dami din Yun. Mm-hmm. Kay Sanchez, that was actually Mayor Sanchez. ang nagpupursige doon was actually the Crusade Against Violence. Okay. Mga member yun yung Ang laki na rin ng BACC, ha? For how many years din, no? Dalawang dekada rin ba? Ang BACC, no? Na parang 1990s pa yun, di ba? Kasi ngayon after lang, ngayon lang hindi na masyado kasi wala na rin yung mga founders. Sila Visconde. Yeah. So, yun ngayon yung parang gusto niyo na ituloy. Ituloy natin kasi. Okay. Pero siyempre, ito para sa lahat, para sa hindi lahat. lang sa biktima. Kasi Yes. halos lahat biktima naman ng ng halos lahat na hindi nakakaintindi ng batas, biktima ng, di ba? Biktima ng circumstances. Oo. Hindi, katulad na lang. Ito, sample na lang, no? Sample na sitwasyon. Nasa traffic ka, huminto ka, no? Ng red light. May mga biglang lalapit. Nasasabuyan yung sa windshield mo, pupunasan, no? Pupunasan nila, parang obligado na magbibigay ka ngayon. Tanong, may extortion ba? Yun ang unang tanong. Pag nagbigay ka, meron ka bang nilabag? Meron.
O yun, so paano mangyayari ngayon? Pag nagbigay ka, ang nilabag mo dyan is the anti-mendicancy. Yes, oh. Bawal yun eh. Ayan. Pwede ka rin makulong doon eh. Oh, see? Anti-mendicancy. Nako, makakailang ano na ako kasi nagbigay ako eh. Kasi naka-wheelchair kasi Justice eh. Direk Mads, kagabi to. Kagabi, doon sa may harap ng hospital ng Maynila, OSMA. So sa Quirino, no, bago kumaliwa ng Ross Boulevard, mga around, ano yan, around 2 o'clock, 2 a.m. 2 a.m. pauwi ako. Huwag niya nakakita ng bakit 2 a.m. ako pauwi, no? Naka-wheelchair siya. Ngayon, hindi ko napigilan sarili ko. Sabi ko, pwede po ba bibigyan kita, pero tumabi na po kayo kasi baka po kayo masagasaan. Nagpasalamat sa akin. Pwede na po. Siguro, baka gusto niya dagdagan ko pa, pero pwede ko pa dagdagan para umalis na siya doon dahil maaari po siyang maaksidente. So, sa aking pagmamalasakit, paano mangyayari kung ako ay hinuli? Eh di, makukulong pala ako. Makukulong ka kasi may anti-mendicancy which law eh. Ganun. Eh, alam mo na, citizen's arrest. Ngayon, pwede ko i-deny yun kapag hinuli ako. Dahil ba, sabi na Tony, deny mo lang. Sabi ko kung may sapat sanang budget, dapat wala na yung mga ganyan na asing mga kalye. Dapat sagot na yan ng DSWD. Kaso palagay ko, hindi rin sapat ang budget ng ating DSWD para dyan. Kasi dapat sila na ang mag-ano dyan eh. Mga street children, dapat sagot nila yan at bigyan yan ng dapat na, dapat na tawag nito ng lugar. Diba? Para pagkain. So, pero ang hindi ko alam kung may budget ba dyan o wala. Pero parang wala, no? Pero wala. Kaya lang kasi pag hinuhuli mo yung mga naglilimos, tumatakas sila, bumabalik. Lalo na yung uuwi ako ng probinsya, kinukuha lang nila yung pera, balik sila ng balik. Pero kung itong mga ito, halimbawa above 8 o 18 and above, meron silang unsafe act, ibig sabihin meron din silang criminal liability. Dahil nangungulikta sila eh, nangingi sila. Wala, kasi extortion eh. Extortion yun. So, criminal. Ngayon, may ano ako dyan eh, may aral ng, halimbawa, nagpunta kami noon sa Singapore. Tapos doon sa Singapore, may ano doon, Mads eh, may night safari. Yung night safari, nandun ang mga animals lahat sa loob. Pero dito sa gilid ay kanal lang. Tapos tinanong ko yung naglilid sa amin. Sabi ko, hindi ba delikado pagka kasi kanal lang, baka may magalit dyan at nasakpangin yung mga turista dito. Alam mo kung anong sagot nung guide, tourist guide? Singaporean. Sabi niya, sir, ang hayop po parang tao. Kapag siya ay busog at kontento sa kanyang kinalalagyan, hindi siya umaalis. Stay lang siya. Kasi baka yan ang problema. Hindi kontento siguro kaya nag-alisan. Yes. Tama. Diba? Sabi ko, galing nito. Kasi alam mo, Justice, alam mo, Direk, dito sa Cubao, nung 10 years ago, meron akong suki dyan naglilimos. Matanda. Sa tapat siya ng bangko, tapos pag nagpapapalit siya ng coins, ang dami. Sabi ko, ang dami. Pupunta kami, mga Senate reporters sa Baguio. Sabi niya gano'n, nilapitan niya ako. Hindi ko siya nakilala kasi bis na bis siya. Sabi niya, ikaw yung sumasakay ng gantong oras sa Cubao? Nag-aabang ka ng jeep? Sabi ko, opo. Ako lagi mo akong binibigyan. Ang yaman-yaman sa Baguio. Lahat ng reporter, pinasalubungan pa kami, iuwi niyo sa bahay niyo yan, mga gulay. Sabi ko, ba't po kayo naglilimos? Pinapakita lang daw niya sa mga anak niya na nagre-rebelde siya. Kasi kinaya siya yung iba lumuluwas sa Maynila para maglimos. Dahil wala nang pumapansin, nakikaya. Pero siguro ito, masasagot din sana yung mga ganung mga pangyayari ng ating diba, kung gamitin sa talagang yung ating intelligence fund. Masasagot siguro yan, malalaman kung anong dahilan. Matitigil. Aalamin yung mga root causes. Kasi yun dapat ang trabaho ng intelligence officer, diba? Ang problema naman kasi sa atin, lalo na ikaw, Direk, masyado kang maawain.
Ako dati gano'n, pag may naglilimos, nagbibigay agad ako. Ngayon, di na. Hindi kasi, yung sabi nga, doon naman sa Biblia, di ba? Kung pagbabasihan natin, justice, sabi mo sa akin, ako, mali ako. Di ba? So, yung pagbibigay sa mga nangangailangan, no? Kung meron ka rin lang, huwag mo nang ipagkait. Kung, yun ang sabi ni Cristo. Oo, kaya lang. Kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ay ang ginawa mo na rin sa akin. Yes. Yun yung ano lang ko. Pero kung makakapagsalita lang si Brother Jess, sabihin niya, i-screen din nyo yun. Pero actually, yun ang dapat ginagawa ng ating gobyerno. Kaya nga may gobyerno eh. Ano ba, bakit nga may gobyerno? Para magkaroon ng orderly society. So ang dapat nagmamaneho ng isang gobyerno ay mga taong talagang magmamahal sa kapwa. Tama po. Diba? May malasakit. Yung totoong malasakit. Totoong malasakit. Yung balanse. Hindi puro posisyon lang. Yes. Pero kasi yung mga naglilimos justice, minsan tinotolerate natin eh. Yung iba pag Yun na nga, pagbibigay nga eh. Kaya ang problema Actually, yun ang purpose ng anti-mendicancy law. Oo. Pero napakahirap talaga. Sa totoo lang, napakahirap na parang alam mo yung nando ka sa sitwasyon, di mo alam kung kumain na siya. Alam mo yun, yung, ano ba siya, nanlolo. Diba, nasa sitwasyon na maximum of 20 seconds ka na lang doon, o kaya 60 seconds, sabihin mo na, no? Isip mo ba kung nanloloko siya? Isip mo ba kung sindikato siya? No? Pero paano kung pa nga siya kumakain? Paano kung nangangailangan talaga siya ng tulong? Kapatid, tinanong ko yan nung bago akong reporter. Ang special assignment ko sa bulletin, mga special report, yung mga naglilimos. Pasintabi, kasi may nanonood sa ating mga pulis, kaibigan natin yan. Ang mga, hindi ko nila lahat, yung ibang naglilimos, hawak ng sindikato. Yung iba hawak pa ng mga pulis. May special report akong ginawa So, dyan. dapat alamin na yan. Dapat magkaroon na ng ano yan, ng investigation. Kaya nga, yung intelligence office natin dapat alam yan. Para ma-separate ang the men from the boys. Yes, oo. Di ba? Ako minsan minsan nakapunta ako sa loob ng casino, no? Alam ko yung mga tinatawag na parang nangihingi, di ba? Ito parang legal yun. Di ba? Parang legal na yung mga balato. Sabi ko, ano kaya kung makukunin ko lahat ng mga yung mga ano natin, yung mga hindi na yun ang pagkaitan ng, di ba, ng yaman na nasa kalye. Bihisan ko sila, damitan ko sila, yan lang gagawin mo. Aba, baka ngayon, milyonaryo na lahat kami lahat, di ba? Kasama na sila, di ba? Pero siyempre, inappropriate yun, no? Hindi yun ethical. At Kapatid, yes. babalikan natin si Justice. Oo. Shout out ka muna. Oo. At mahaba-haba pa yung ating unang-una oo. Opo, sige po, Justice. So, magsi-shout out lang po muna kami. Okay. Babalik po si Justice. Kung may mga tanong kayo, magtanong po kayo. Libre po yan habang libre. Yes po, oo. At I will take this opportunity to thank everyone. Nako, Mariel, ang dami natin pasasalamatan, no? Doon sa ating pagkakapanalo. Kami ni Direk ay nakasamang pinalad, no, na siyempre siya ay re-electionist at ako naman ay bagong elect, no, na director ng National Press Club sa katatapos lamang po na 2024 biennial election ng National Press Club of the Philippines. At nagpapasalamat po ako lalo sa ating mga kasama at sa ating mga kaibigan na nakasama sa kampanya, no? Kasama din si Director Nats Taboy, si Bobby Rico Hermoso at iba pang mga direktor at opisyal, no? Nandyan din, siyempre pasalamat din kay Chairman Emeritus. Tama ba? Chairman Emeritus, no? Benny Antiporda. At ngayon po ay Vice President-elect ng bagong administrasyon ng National Press Club na uupo sometime po in July, no? Salamat din po kay Pangulong Lydia Beno at kay President-elect Boying Abasola. Ganon din po sa ating secretary, no, elect na si incumbent vice president din, no, Tina Maralit. Ngayon po ay secretary elect po siya, no, para sa bagong administrasyon. At kay Treasurer Mina Navarro, no, so dating treasurer, ngayon treasurer uli. At siyempre pa
sa lahat po ng mga iba pang mga directors, si Aya Yupangco, Director Aya Yupangco, Director Benedict Abaygar, Director Alvin Murcia, Director Jenny Lacorte. Kapatid, tulungan mo ako, sino pang hindi ko na may mention? Lahat ng members of the board. Yun na lang. Hindi, baka may di ba? So, siyempre, lahat ng... June Mendoza, Director, Director June, baka hindi ako mapitikan, no? Mapicturan, no? At siyempre, sa lahat po, at ganun din po kay Estong Reyes, no? Yung ating pong campaign manager, at saka si Celestino Sikat, Jojo Sikat, no? Mga campaign managers po natin sa Press Freedom Party, mabuhay, ha? Salamat, kundi dahil sa inyo ay hindi magiging maayos, no? Ay, Judge, dito ka na po. Sige po. Kung hindi po sa inyo ay hindi nagiging maayos ang ating kampanya. At siyempre sa mga tumulong hanggang guard, no? Talagang umasiste sa atin at mga sila Arnold, no? At sila Bianca, sila Vince and the gang, sabi nga eh. And sino pa? Sila Irene, sa mga remate, no? Mga remate family, Boss Ben, Antipoda. Maraming pong salamat. At hindi ko na po may isa-isa, press corps, publishing company, ay naku po. Tita Rosemary, thank you so much, no? Sir Anton Tamayo ng University of Perpetual Help. At saka, Tinapayan Festival. Basta salamat sa Diba? lahat ng sumuporta sa Yes. Press Freedom Party. Hindi ko na Yes. sila isa-isahin dahil binati mo na yung iba. Ay, siyempre, kasama na rin, si Ashby Rivera, thank you so much. Jojo Tech, at saka kay Lester Edok, at kay Mark Rivera. Thank you so much. Shout out kay Engineer Reynaldo Agustin, Kuya Hill Buwan ng Antipolo City, kay Casey, magkakaroon tayo ng trabaho. Okay, standby ka lang dyan. Tita May, Tita Beth Constantino ng USA, kay Ma'am Jocelyn ng Bohol, Sec Babe Sia, Doc Larry Iligan, Ilagan ba to? Iligan, at kay Ma'am Amy Opos ng Bohol. Ganun din po kay Christopher King Laman, kay Charisma Labugen, Emeline Rivera, kay Danilo de la Cruz, Danny de la Cruz. Salamat po sa mga taga Philippine Heart Center, no? Salamat po sa inyo, sa lahat ng doktor at doktora. Okay, maraming pong salamat po sa inyo. At kay, meron pa, Dr. Jobert Lipudan. Ay, congratulations din, Dr. Kelvs Pamitan. Shoutout din po sa mga kaibigan natin sa MTRCB, sa pangunguna ni Attorney Paulino E. Cases. Happy viewing. At sa mga board members na pinangungunahan ni Dederico Moreno, anak to ni Kuya Germs. Si Raymond Ismael Aquino, Sir Rico Pableo Jr. At syempre, ang chairman ng MTRCB, si Ma'am Lala Soto. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you din kay Attorney Polly D ng Legal Department ng DOH. Ganon din po kay Attorney Wela Mendoza, Chief Admin Officer ng Jose Reyes, sa lahat po ng assistants na ipinagkulob nyo sa inyong lingkod, kay Ma'am Resi, kay Jepot, at sa lahat ng legal department ng ospital ng Jose Reyes, kay Dr. Jose Andres, at sa mga poging doktor nyo, maraming pong salamat. Happy viewing, Doc Olive Mendoza ng Doc Olive Skin Medica. Hello, Doc Olive. Miss Maita Perez Pong ng Valle Verde, Pasig City. Sa mag-amang Potpot Chavez at Sir Luisito Chavez. Sa regular viewer natin sa Hawaii, Mr. and Mrs. June and Mirna Organista. At shout out, thank you, General Rodel Hoxon and General Vincent Calanoga. Thank you for watching. Salamat po sa mga advices na hindi ko naman sinusunod. At sa mga kaibigan natin sa Philippine Children's Hospital, kay Christopher Peter Salvalion, tawa ka ng tawa dyan. Kay OIC Arnaldo para Tarayo. nagparinig eh. Salamat sa mga advices na hindi ko naman sinusunod. Para sa akin yun. Sir Noli Cortez ng Binangonan. Nakamonitor din si Sir Noli, kay Doc Claire Iligan, at kay Miss Marta Umali ng Cuenca, Batangas. At meron akong nakalimutang pasalamatan, Mariel. Yung pinakaunang-unang dapat pasalamatan, siyempre, ang Panginoon, di ba? At ang pangalawa ay Direct Mas. Thank you so much. Welcome. Say it with a gift.
Say it with a gift. Dahil say it with a gift, ako may gift sa'yo. Ano? Pero batiin mo muna yan. Sige, sige. Binabati po natin si Jose Malin Kilas. Uy, sabi niya, kaibigan ko yan. At, Jose Malin, sabi niya, Juris Doctor. Ay, congratulations, Juris Thank you. Doctor. Mats Dominguez. Nelson Tenefrancia Priya. Sabi niya, parang kilala ko to. Yung sa Marine. Yes, si Oo. Kapitan din to Si eh. Kapitan. Yes. Hello, Sir Nelson. Yan, may common friend tayo kasi nagturo ako sa PNTC dati. At saka PNTI. Yan, no, kasama ko, sino ba kasama ko noon? Basta kabatch mo. Kung di ako nagkakamali, 86 o 85 ba? Okay. Hello, Sir Nelson, Captain Nelson. At kay Noli Cortez, hi, Mats, Dennis, and, ano yun? Company. Nawala? And company, nawala eh. Okay. So, kung may mga question kayo o Thank wala you po. na, tatawagan natin si Justice para magbigay ng last imparting words. Yes, opo. Justice, ready ka na? Justice Alfred. Paano ka tawagan, Sir? Alfred ba? Sir Fred. Sir Fred. Honorable. Justice Fred. Yes. Fred. Justice Ampuan. Ano lang po tayo sa mga viewers natin, kung meron kayong gustong i-advise, gustong ipanawagan, go ahead po, Justice. Pero maraming po salamat sa pagpapaunlak po, no? At natutuwa po kami at gusto, yung physical, no? Sa dami ng inyong ginagawa, lalo na sigurado meron kayong mga ina-hand over po, no? And maraming po salamat mula sa aming mga puso. Thank you. Maraming salamat din sa pag-imbita. Gusto kong i-share sa inyo yung book ni Todd Henry. Si Todd Henry, may book siya na entitled Die Empty. Die Empty, sabi niya. Sinulat niya yung libro kasi umatin siya minsan ng parang business meeting. And then yung speaker, nagsabi siya nagtanong, saan sa mundo ang pinakamayaman na lugar? Sabi niya. Sabi naman nung iba, ay doon sa oil-rich Middle East. Sabi niya, hindi. Yung iba naman nagsabi, ay doon sa diamond-rich sa Africa. Ay, hindi rin, sabi niya. Tapos sabi ng speaker, ang pinakamayaman na lugar ay nasa sementeryo. Oo. Bakit daw? Yan. Sa sementeryo because maraming tao ang nagkamatay na hindi nagamitan ang kanilang mga magagandang ideya. So kung nagamitan labang ito, ay nakatulong sana ito sa maraming tao para umunlad ang kabuhayan ng higit na mas nakakaraming tao. Kaso, nag-stay lang doon. Nag-stay lang na isama yung mga magagandang ideya yon sa sementeryo. Okay. Kaya doon ang pinakamayaman na lugar kasi nandoon ang mga mayayaman na mga ideya na hindi nagamitan ng tao. Sabi nung speaker. Kaya sumulat ngayon si Todd Henry ng libro Die Empty. Sabi niya, gamitin natin lahat ang ating mga abilidad, ang ating mga iniisip, ang ating mga skills, at ang ating mga utak para matulungan natin umunlad ang ating bayan. While we are still alive. While we are still alive. Ngayon sabi niya, nasa edad na tayo ng malapit na doon, gamitin na natin lahat. Kaya yun po, i-share mo na sa lahat para magamitan at mapakinabangan ng tao. Opo. Kaya po, yan ang gusto kong iparating sa lahat na kung anong mayroon mang ako, gagamitin ito para sa inyo, lalo na sa larangan ng justisya, sa larangan ng batas, at sa larangan ng teknolohiya. Ako po personally bilang director-elect, no, ay willing po, kapatid, okay lang sabihin ko na tayong dalawa, ha? Willing po kami na sumuporta po sa inyo pong advokasya. Sabihan niyo lang po kami. Kasi sabi ko nga, maraming naniniwala doon sa kasabihan na pag gusto mong pakainin si Juan, bigyan mo siya ng isda sa isang araw. Papakainin mo siya lang sa isang araw.
Pero pag gusto mo siyang pakainin ng habang buhay, turuan mo siya mangisda. Yeah. Eh, mukhang mali po yun eh. Bakit? Para sa akin ewan ko sa iba. Sa iba kasi, akala nila tama yun eh. Mukhang mali yun kasi ang dapat doon may dagdag. Ang dagdag po natin doon ay turuan natin si Juan para matuto gumawa ng gamit pangisda. Okay. Tool muna, no? Tulo. Kasi baka magsumisid. Di ba? Mabingi pa siya. At saka that simply suggests industrialization. Yeah. Kaya nga tayo, lahat ng gamit nating pangisda, binibili natin sa China. Yes. At ang China nagturo sa atin ng saying na yan, na hindi natin dinagdagan. Okay. Para bumili sa kanilang pamingwit. So, pag marunong na tayong gumawa ng pamingwit, marunong tayo gumawa ng gamit pangisda, hindi na tayo bibili sa China. Tama po. Uy, ngayon yung may supercars na inaano ni Kigs Pinjola, yung nagpapaano ng drone, mga gano'n, sumasakay siya, di ba? Si Kigs Menjola. Hi, shout out kay Mr. Menjola, no? So, natutuwa ako dun sa bata, no? Okay, kasi inano niya yun eh. Parang, di ba, ang dream niya magkaroon ng supercar, no? Yung lumipad talaga yung sasakyan. Magamit natin. Palipad din yung sarili niya eh. So, I hope na dumami ang katulad niya. No? Yun At katulad niyo. Kasi ano yun eh. Kasi sabi ko, bakit ba mga leader natin naniwala doon sa saying na yun na hanggang doon lang. Tama naman eh, pero kulang. Sabi nga ng pelikula natin, tinimbang tayo ngunit kulang. Kulang. Yes. Ay, nako. Dahil may code ka, may code din ako. Yung ipamamahagi niya, sharing is learning. Yes. So, yung ipapamahagi sa atin, sa NPC, ni Justice. Dito, pwede naman siguro, no, na makapag-ano tayo at mapag-usapan kung paano natin matutulungan. Tapos ano ba, last. Si Justice. Okay, the fragrance of a flower is spread in the direction of the wind only. But the goodness of this program is spread in all directions. Wow. Let's do it, Director. Thank you mo. Yes, let's do it. Sa pangalan po na aming pinagpipitagang panauhin, Honorable Associate Justice World a better place to be. Okay, so mga kaibigan, oras sa hudyat, alas 6:24 po ng gabi, Philippine Standard Time. At yun po, ang naging kabuuan po ng ating itinampok sa inyo, yung pong usapan sa balay ng National Press Club. Usapan po, yun nga, pinag-usapan yung mga legalidad, yung mga batas, no, na dapat malaman ng ating bawat kababayan na para hindi naman inosente pagdating sa ganyan, lalo na yung mga law enforcement man natin pag nagpapatupad ng batas, dapat to naaayon po talaga sa saligang batas. Hindi po yung may tinatawag na binabangketa, lalo na sa kapulisan. No? Iwasan po natin, hindi po maganda yon. Okay, so mga kaibigan, at maraming salamat sa aking kabatchmate, si Kay Tasero, na ngayon ay nagpunta na sa San Bartolome, sa bayan ng Malabon, o sa mismo pinakabayan ng lungsod ng Malabon. At kay Richelle Perez Isidro ng Barangay Panghulo, Malabon, magandang gabi na. No, gabi na. 6 past na eh. Ayan, at sa mga sumabaybay po ngayong araw ng linggo sa ating programang mga Agila sa Bagong Milenyo, abay maraming salamat po sa lahat ng sumabaybay at magandang gabi sa inyo at mabuhay po tayo at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date.
Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makidulit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo, mga kamilenyo? Tawag na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong
Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 rebisahin, billion. opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Binaigting, binalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Opangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, pero sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na naghihiling, ang bituin at araw niya kailan pa may maghihiling. Lumalang araw ng walhagin pagsinta, mo'y langit sa piling ko. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.